Good morning. Ngayon po ay holiday. Tayo natin lumabas saglit. Medyo boring din sa bahay kaya mag-dive muna tayo. Ayan. Siguro ang oras ngayon mga alas 7 na umaga. Medyo na-late na tayo. So sakto din kasi medyo kalmada. Ganda yung panahon. And sana malinaw. Sagwanan tayo ngayon. Ito yung ating mangka, baruto. Ayan. Then ito yung gamit ko. Nagdala na ako ng cooler para diyan ilalagay yung ating huli. Okay. Yan. Sa mga taga El Nido, alam ko pamilyar kayo dito sa spot na to. Sa place na to. Comment na lang kung saan to banda. Yun. Ito po yung ating holiday. Walang pasok ngayon kaya mag-spur fishing tayo. Ayan. Sana makahuli po tayo ng isda pang ulam. Dito na ako sa spot. Ayan. Dito lang tayo sa may gilid. Tignan natin, medyo malakas yung agos. Pero kasi dito ako nakakapana ng mga isda na malalaki. So tignan natin, sana may makuha tayo. Ayan, yung limestone. Okay, mga taga El Nido, familiar kayo dito, alam ko. Komenta lang kayo kung saang place ito. Ayan. Check natin yung ating gear. So napansin ko dyan na medyo malabo yung tubig, hindi maganda yung visibility. Pero try pa rin natin, hoping na baka bago magtanghali ay maglinaw na rin. Kasi ang dagat po ay pahibas. Yan po yung ating unang drop. Meron tayo dyang natanaw na isang rabbit fish. Kaso medyo malakas talaga yung agos kaya nahirapan akong ma-aim yung spear gun natin. Pero try natin, baka mapana natin. Ayan, talagang hirap. Pansin yung agos. Ayan, hindi tinamaan. Sayang. Yan pa naman yung pinaka-inaabangan ko na unang drop. Dapat unang kalabit makakuha agad. Pero okay lang, mabuo na tayo. Dito nag-decide ako na pumababa sa pinakailalim. Ito rin yung napanahan ko ng lifty nakaraan na 4 kilos. Dito meron ako uli nakitang Harlequin sweet lips. So dahan-dahan lang tayo. Gapang na lang tayo dyan, hindi na tayo nagpipin. Hanggang sa ma-meet natin yung distance. Ayan, papunta yung isda sa atin. Malaki yan, nasa 3.2 kilos na rin. So yung una nakuha ko na Harlequin sweet lips ay mabuti that time ay hindi ko siya binenta. So nung niluto ko ay payat. So dito iniisip ko rin na baka payat din. Pero nung maluto ko na yan, okay lang, hindi naman siya payat. Okay lang. Nung binibili sa akin yan ay hindi ko talaga binigay kasi nga kawawa naman yung buyer, yung makakabili. Sabi ko hindi ko talaga ibibigay ito. Sa akin lang pang luto. So nung niluto ko, masarap, hindi siya payat. Wasak yung tama niya kasi medyo matigas yung ano niya, bunbunan. Wasak yung tama. Ayan o, laki na boots. Hindi siya nautak. Hindi tinamaan sa utak kaya malakas pa rin. Grabe wasak, malakas kasi siya. Meron din palang bunbunan, hindi. Sa may parting ano niya, may buto kasi yan dyan kaya matigas. And hindi siya na stone shot, na headshot kaya malakas. Kaya wasak yung tama niya. Yan yung unang isda natin. Dito ay
Gapang lang ulit tayo pababa. Nasa mga 8 meters lang tayo una. Yan kasi yung napanaan ko rin ng Giant Tree Valley dyan nakaraan na 14.5. Dyan meron ako natanaw na mangrove snapper. Dalawa sila. Kaya lang hindi ko pa talaga siya pinapana. Kasi nga naghihintay ako baka may malaking lumabas na mas malaki pa. So yan, talagang nag-iisip ako na panahan yun. Dito nag-decide ako na bumaba pa ng konti. Yan yung unang dinapaan ko. Mas nagbaba pa ako ng konti dyan sa unahan. Sa dive na yan ay meron akong fish cooler galing kay Sir Bino. Effective din pala kasi talagang nakakakuha din ng atensyon ng mga isda kapag pinapatunog mo. Kung mapapansin nyo dyan, hindi talaga kagandahan yung visibility. As in, malabo talaga yan. So sa actual talagang naaninag mo na lang. So dyan mayroon papalapit na mangrove snapper. Ayan, sa pool din. Good size na rin yan. 1.2 kilos na mangrove snapper. Yung fish collar ko na yan nasa left hand ko ay nawala yan, nalaglag. Hindi ko napansin nung lumipat ako ng spot. So hindi ko na rin hinanap. Sabi ko sayang din. Bili na lang uli. Ito yung spot na lagi kong pinupuntahan. Sa mga previous video ko ay nandyan din yan. Maganda yan dyan kung malinaw. So marami na ako nakuha dyang mangrove snapper. Kahit harlequin sweet lips at saka yung tawag dito, yung isang klase ng sweet lips din. Good size na rin yan, 1.2 kilos. Okay, next drop natin. Yan, mayroong angelfish, hindi ko pinapansin. Pero yung iba, pumapana yan. Masarap yan sa inihaw. Dito mayroon din nakitang Spanish flag. Paborito yan ng mga taga-amin. Talagang pag mayroon yan ay talagang binibili. Good size na rin yan. Napakatabahan yan pag sisigang mo. Yung iba naman ini-steam lang nila. Kahit anong luto okay lang yan. Dito sa parting area namin, sa parting south and west part, north part, sa El Nido ay marami yan. Pero pag doon sa parting El Nido wala. Bihira lang makakita nyan. Dito meron ako nakitang mangrove snapper doon sa butas. Papanahin ko sana. Kaya lang lumipat ako dito sa kabila. So inabangan ko siya dyan. Good size na rin yan. Nasa kalating kilo, kaya kunin natin. Ayan, tinamaan din. Lumipat na pala ako sa spot na yan. Yan na yung malapit sa may parting south part ng Imorgue Island. Yung papunta na ako doon. Pa-approach na ako dyan sa napanaan ko ng bumblebee grouper nakaraan nung wala pa akong camera. Nasa 11 kilos din. Yung wall na yan, bihira lang panaan kasi nga yung iba natatakot. Before kasi, marami dyang nakukuha ng mga malalaking marble grouper. Natatakot daw sila. Okay na rin yan. Nakadalawa na tayong mangrove snapper. Dito na tayo sa may wall. Siguro mga nasa 10 to 12 meters ang lalim yan. Hindi lang ako nagsumasagat. Or 15 meters. Dito ay gilidan tayo.
Hindi muna tayo nagpailalim kasi nagmamasid-masid pa tayo kung meron, baka mamaya may mga malalaki. Yung medyo madilim na yan na nagkukumpulan, yan ay school of fish, big eye scad or matambaka. Pakorek na lang kung mali, pero alam ko that is big eye scad, school of big eye scad. Dami niyan. So dito parang wala akong napapansin na mga isda. Kasi nandyan iniisip ko baka mamaya may mga giant trevally. So ginawa ko ay after na makita na parang wala lang, mahon muna ako. And then pinano ko yung next dive ko. Sabi ko punta ako lang, maglalim-lalim ako doon. May mga school of fish. Sa dive na yan, habang pailalim ako ay may nakita akong parang nagpapahinga ng mangrove snapper. So good size na yan. So kunin natin. Sayang din. Ganda ng pagkakatama. Na spine shot siya. Ayan. Medyo nabulabog ko na yung school of big eye scad. Kung may lambat siguro makukuha yan. Dami niyan, baka tinulada. Parang nasa 0.9 or 1 kilo itong mangrove snapper na to. Good size na rin. Ganda ng patama. Spine shot siya. Hindi yan nakagalaw. After nyan ay try kong babain yung ilalim. Kaso nawili ako dito. Tinitingnan ko muna itong mga school of big eye scad. Yung mga nasa 2 at 3 daliri yung size niya. Size nila. Kung may lambat yan, talagang swerte. Next dive ko ay ayan. Meron kasi akong natatanaw ng mga isda sa ilalim. Ang daming coral trout. So ayan, nakatingin sila sa akin. Kaya hindi ko pumapana kasi wala pa ako sa tamang posisyon. So nag-decide ako na hintayin ko na makadapa ako sa bato. Kaso nung makapwesto na ako ay nabulabog naman. Tapos sa parting kaliwa ko sa taas, meron din ako nakitang mangrove snapper. Nung papanain ko na wala din, mailap din. So sa dive na yan ay wala tayong nakuha. So ayan yung ilalim ng Imorgie Island sa may parting south. Sa south part ng Imorgie Island. Ayan, meron yung butas doon sa may kabila. So after yan ay ahon tayo. Pagkatapos sa dive na yan ay lumipat ako ng area. Sinundan ko lang yung pabalik ako doon sa may mangrove snapper. Malapit lang sa spot na yan. Sayang. Nabulabog yung coral trout. Tapos may nakita na ako mangrove snapper. Dito mayroon ako napansin na coral trout. Good size na coral trout. So sabi ko, kunin ko na to. Nasa parting itaas siya nung mapansin ko. Kaya pinana natin. Ayan, sa pool din. Siguro mga nasa kalahating kilo din yan or more than. So dito ay sumabit yung ating line sa corals.
So hindi natin pwedeng persahin kasi masisira, sayang. So ang tagal pa naman maghaba ng corals. It takes years. So yan, dahan-dahan lang natin siyang tanggalin para hindi masira. Okay, good size na rin yan. Pandagdag sa pang ulam or pang benta. Depende kung ano yung mauulam natin mamaya pag uwi. Okay, dito hindi na tayo masyadong naglalim, mababaw lang spot na to, siguro mga nasa kung nasaan ako dyan, mga nasa 6 meters lang or 5 meters. Dyan meron akong nakikita na Spanish flag. So binabantayan ko, lumapit yung malaki. So ito yung nangyari, nauna yung maliit at sumunod yung malaki. Ayan. Okay, nakuha natin yan. Malaki na rin yan. Parang nasa 1 kilo. Pasensya na sa busis ko, talagang pause kasi nga nakaraan medyo masama yung pakiramdam natin. Hanggang ngayon medyo mabuti-buti na rin kahit pa paano. Sa dive na yan ay nag-decide ako na babain itong eagle ray. Nakita ko itong spotted eagle ray. So napakaganda niyang tingnan. Ayan. Nung mapansin niya ako ay natakot. Sabi niya, sino tong tao na to? Ayan. Ayun, mayroong araw mo. Malapit na yan, mga 100 meters away lang dito sa Mahura. Ayan. So, natin kung mayroon tayo mahuli dito. Medyo hindi siya kalinawan yung tubig, pero goods pa rin. Yung may agos. Yung nakikita niyong isla, dyan kanina ako nag-dive. Yung nakakipana ako ng mangrove snapper at saka may school of fish. So, yan. Kunting pahinga lang. Tapos, dive ulit. Siguro ito mga oras, mga tanghali. Wala kang lang kain. Tubig lang. Ilan ka lang. Okay na to. Hindi naman ako magdagan. May bawal na pala akong tinapay dyan. Hindi ko na nasabi. Okay. Tubig lang pero may tinapay. Goods na rin. Dito ay lumipat tayo ng ibang spot. So nag-decide ako na yung tali, lubid, yung buya ko ay itali ko na lang dyan sa bato. So gamit na lang tayo ng pana ko na naka-reel naman. So pag may kuha siguro pwede naman na diretso na agad sa cooler. Malapit na naman yung malalim na part. Dito ay hindi rin maganda yung visibility. Talagang napakalabo din. Kung sa actual yan, talagang ilang meters lang yung maaaninag mo. Pero buti na lang maganda yung gamit na camera natin. So dyan meron tayong natanaw na coral trout. Tatlo sila nakatingin sa akin, kaya lang wala pa ako sa tamang posisyon. Sayang, baka hindi ko matamaan. So napakabilis pa naman yan. So sa dive na yan, nag-decide ako na umangat muna. Pagbalik ko, napansin ko nandyan agad sila, lumapit pa sa mababaw lang. Diyan ay pinili ko yung malaki, kaso lang nag-hesitate ako na panain kasi nga yung bato nasa likod lang. Ayan, hanggang sa hindi ko natamaan. Sayang, good size pa naman. Mga nasa 1 kilo na rin yun. Meron tayong nakitang batfish dyan, kaya lang hindi natin target ngayon yung isda na yan, kaya pass muna tayo sa batfish.
Dito ay nakapana ako doon sa malalim kung saan ko nakita yung batfish sa unahan pa. Hindi ko na naon yung camera ko. Sayang, dalawa yan sila. Ngayon ay binalikan ko yung isa. Yung kasama na napahana ko. Yun yung bato na yun sa unahan. So pagtingin ko dyan, akala ko wala na, umalis na. Pero pagtingin ko sa may parting kaliwa ko, nakita ko palang way shop. Nasa buhanginan na. Kaya agad-agad aim na natin yung pana natin. Sayang, baka lumayo pa. Ayan, susod. Ayos na. So yun yung pangalawang isda natin sa huling spot na pinuntahan natin. Good size na rin yan. Isang gold spotted sweet lips. Dalawa to. Yung isa, hindi ko na-on yung camera pag tira ko. Pero ito kayo, nasigurado natin na naka-on yung camera. Yung una, yun na yun, kasama niya, pangalawa ito. So buti hindi umalis doon sa hiwalay na bato. Ay ito, malaki-laki na ito, sobrang kalating kilo. Dito, meron tayong nakitang dalawang golden tribalik. Good size na, mga nasa 3 kilos pataas. 3 to 4 kilos. Nag-fish call tayo, effective yung fish call na yan. Ayan o. Ang lapit na yan. Kaso nung pinana ko, hindi yung spear gun ko, nakalock pala yung safety niya. Ayun. Pag kalabit ko, wala na talaga. Wala na sa range. Hindi ko tinamaan. Sayang. Hindi ko napansin na Time check. Pauwi na rin tayo. Pala yung niya. Naka-safety. Tago lang tayo. Yung boto niya na naka-safety pala kaya hindi nakalabit. Lagpan. Kuha sana yun. So dito ay pauwi na tayo. Okay. Okay na rin yung huli makakarating natin. din, kahit dahan-dahan lang. Approaching na. Lapit na rin. Sa mga silent viewers ko, baka pwede po mag-subscribe naman kayo. Yan, malabo na. Okay po, maraming salamat sa inyo. Yan si Kuya. God bless po. Oh, ito. Yan. Talaga lang. Basta ito. Humingi daw siya ng pang-ihaw. Nahihiraw ako ng pangit. Oy! Wow! Pagkalalaki pala ito. Ika. Wow! Sir, grabe ka man kasi, sir. Tignan niyo po yung huli ni Sir Albert. Oh. Malaka. Sir, malaki naman ito, sir. Pwede na yan. Sige. Yan, sulo. Sir. Ano laki pala yan? Meron yan dito Mga agat pala yan. may lip dito na malaki. Malaka. Grabe. Wow. Solid. Grabe. Pili pa ni sir yung ginapamana mo. Piling pili. Malaka ito. Yan malaki no. Malaka. Oh. No, yan malaki nung. Malaka. Grabe. Yan, batakin mo. Parang payat siya no. Wasak yung tama sa ulo. Ito lang sir. Oh. Tignan nyo ito. Oh. Kita nyo. Yung huli ni Tagilid mo. Yan. Yan. Kita nyo. Oh. Paganin mo. Hala. Yan. Kapag kalaki no, siyempre, pag sisara maghuli niyan. Talaga. Natsambahan din. The best now. Late. Oh. Okay. Grabe. Grabe siya mga huli ni Sir Alberto. Na. Yan, ganyan. Mangrove snapper. Sa mangrove snapper. Grabe. Mangrove snapper. Ito ay Spanish flag. Pagkalalaking isda. Now. Spanish flag. Yes. Sweet lips. Yan. Wow. Ayos. Nice. Sige sir. Thank you very much sir. Sige sir. Ayan. Okay. Now, let's
Woo! Thank you Lord. Salamat Yes. sa blessing. Meron ding huli. Yes. Okay. Thank you very much, Tom. Yeah. Okay, dito na ako sa bahay. Karating lang din. Yung dalawang saging-saging nabili na kanina, hindi ko na videohan. Yung isa 1 kilo, yung isa ay 0.8. Ayan, ito naman ay mangrove snapper 1.2. So, kala ko maliliit ang huli ko. Kasi hindi ko tinitingnan sa cooler. Pag huli, bago lang sinasampas sa cooler, nilalagay sa cooler. Nung binalikan ko na, nagulat ako, malaki pa lang huli ko. Ito ay sweet dips. Wow, 3.2 kilos. Ang bigat. Ito naman sweet lips ulit. Ito Harlequin sweet lips. Ito ay 0.8. Ito ay 0.9. 0.9. Naman ay 0.9 din. Ito isa maliit ay 0.5. Solid. Itong rabbit fish. Okay, 0.2. Maliit lang yan. So yung dalawang Spanish flag snapper, yung isa 1 kilo, isa 0.8. So ayan, solid ang huli. Woo! Sheesh! Ayos.